Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Kaharian ng Kristal. Noong unang panahon sa isang malayong lupain, may nabuhay ni prinsesa na nagngangalang Shimmer. Siya ay mabait at inosente at hindi niya kayang maging masama sa iba. Ama, nasaktan ng mga sundalong yun. Ano ngayon? Kinakailangan nilang tapangan pa para sa mga susunod na laban. Ano? Paano kung marami pa ang masaktan? Yan ang ibig sabihin ng gyera. Hindi talaga maunawaan ni Shimmer kung bakit nanaisin ng taong masaktan ang iba. Marami siyang nakitang bagay kung saan nawalan siya ng tiwala sa paglakbay niya sa kanyang kaharian. Minsan, kahit sa sarili pa niyang palasyo. Akala ni Shimmer gusto natin siya. Mabait lang naman tayo sa kanya kasi prinsesa siya. Ama? Ina? Bakit naman sa lahat ng bagay ay ginawa mo yun? Paano mo naman ako masisisi? Nasaktan si Shimmer nang makita niya ang kasamaan na nakapalibot sa kanyang paligid. At pagkatapos ay lumaki nang walang tiwala. Kanyang iniisip agad na lahat ng taong nasa paligid ay masama na. Ang mga sundalo namin ay sadyang hindi pa talaga handa. Dahil sa kanila, hindi kami nananalo. Shimmer! Huwag kang ang padalos-dalos sa pagsasalita mo. Ngunit tama siya. Dahil ito sa naririnig kanyang magsalita ng ganon, kaya siya nagiging arogante. Naku, wag mo kung sisisihin tungkol dyan. Paano sana kung ang ginawa mo sana ay… Isang gera sa loob, isang gera sa labas. Hindi ko nakakayanin pa ito. Kaya ng gabing yun, siya ay nag-ibang anyo at umalis ng palasyo. Gumala ng pagkalayo-layo sa malalim na kagubatan. Pagod na ako. Magpapahinga muna ako dito. Nang biglang, isang boses ang nagsimulang magsalita kay Shimmer at siya ay nagulat. Kumusta ka riyan? Anong ginagawa mo at gumagala ka ngayon dito sa oras na ito? Malaya akong gawin ang kahit anong gusto ko. At ano naman ang gusto mong gawin? Ang manatiling mag-isa sa isang salaming palasyo dito mismo sa lawa na ito. Isang perpektong mundo, walang mapanlinlang at masamang mga tao, kung saan ang lahat ay malinaw at mauunawaan. Bakit mo naman hinihiling ito? Punong-puno ang mundo ng masasamang mga tao, maliban sa akin, at gusto kong takasan yun. Nang sandaling yun, ang babae ay nagbagong anyo bilang isang magandang espiritu at lubos ang pagkagulat dito ni Shimmer. Ha? Ano ka? Ako ang espiritu ng kagubatan. Sabihin mo, ninanais mo ba talagang mabuhay na wala ang mga kauri mo? Gusto ko talaga. Kung ganon, heto, ibibigay ko sa'yo ito. Ibinuka ng espiritu ng kagubatan ang kanyang kamay at nasa loob ang isang kristal na singsing. Isuot mo yan at humiling ka ng kahit anong ninanais mo. Ngunit dapat mong tandaan, kapag ang puso mo ay pumili ng tao at hindi ang hiling mo, ang mundo mong kristal ay unti-unting magigiba at ito ay magiging abo. Si Shimmer ay namangha dito, ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa. Gusto ko ng isang palasyo. Ang mga tao, mga hayop, lahat-lahat ay gawa lamang sa kristal. At dooy na itayo ang napakagandang kastilyo, kumikislap sa mga huling sinag ng palubog na araw. At para bang umaabot sa langit, isang kahariang gawa sa kristal. Ang lahat ng mga sundalong kristal ay armado ng mga pana at handang pumana sa kahit sinong manghihimasok dito. Sa wakas ay naitama ko na ang lahat. Habang si Shimmer ay papasok sa kanyang bagong palasyo, ang kanyang ama at ina ay labis ang pag-aalala. Ang hari ay nagpadala ng mga sundalo upang hanapin ang kanyang mahal na anak. Ngunit sa kanilang paghahanap, hindi nila makita ito. Tuwing taglamig, ang hamog ay bumubuo ng magagandang mga hugis sa salamin at pagtagsibol ang mga kulay ng sumisibol na daffodils at sinag ng araw ay makikita kahit saan. Ang kaharian ng kristal ay napakagandang tignan. Ngunit walang ibang makakakita ng ganda ng kaharian pwera lang sa reyna nito. Kasi naman,
Ang mundong kristal niya ay nagdulot sa kanya ng labis na kayabangan at wala siyang sino mang pinapayagang makapasok sa mundo niyang ito. Walang sino man ang papasok sa loob. Malinaw ba? Apo, Reyna. Apo, Reyna. Bakit ako pumunta dito? Isang masayang pakikipagsapalaran ng inasahan ko. Ito ngayon, nahiwalay ako sa mga sundalo ko. Nawala ang kabayo ko at hinahabol ako ng mga magnanakaw. Anong kasunod? Mahiwagang kaharian! Saan ako napunta? Wow! Sino kaya ang nakatira sa lugar na ito? Napakaganda naman. Oh, yun ba ay mga kristal na gwardya? Si Ted ay umikot-ikot at nakakita ng bukas na pinto. Ayos! Nakalusot na rin ako sa... Huy! Hindi ito magandang pagtrato sa... Wow! Reyna Shimmer. Sino ka? Anong ginagawa mo sa palasyo ko? Ted, ibig ko sabihin, Prinsipe Theodore. Ang palayo ko ay Ted. Bakit ka nandito, Theodore? Pinadala ka ba ng ama ko? Binabantayan mo ba ang palasyo ko? Para bihagin kami? Wow! Teka, kamahalan. Mayroon akong sarili kong kaharian. Bakit ko gugustuhin ng mundong artipisyal? Pero talagang napakaganda nito. Pati na rin ang namumuno nito. Oh, Ngunit isa tong kaibangan. Mas gusto ko sa mundo ko na may mga totoong tao. ang lakas ng loob mong insultuhin ang mundo ko! Hindi makapaniwala si Reyna Shimmer na kahit kailan ay may lalait sa kanyang napakagandang kaharian. Sige, patutunayan kong mali ang sinasabi mo. Ngunit sa ngayon, mga kawal, dakpin niyo ang taong ito. Pero, teka! Kinagabihan, pinatawag ni Shimmer ang mga gwardya upang ipatawag ang prinsipe upang kumain. Ganito mo ba patutunayang mali ako? Darating din tayo dyan. Bakit hindi muna tayo kumain? Gutom na si Ted at nagpasyang magandang desisyon ang tanggapin ang alok ng Reyna. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Shimmer sa may lawa. Pagkarating dito, nakita niya ang isang bangkang kristal na lumulutang doon sa tahimik na tubig. Gusto kong makita mo ang ganda ng palasyo. Ang mundong tinawag mong hindi tunay at gawa-gawa lamang. Wow! Hapunan na may bangka pa. Ibang ugali mo ang nakita ko kanina. At iba rin ang nakikita kong ugali mo ngayon. Mas gusto ko yata ang ugali mong ito. Siguro, may pabuya dapat ang isang taong nagiging tapat. Wow! Para akong nasa langit dito. Ano? Nagustuhan mo ba? Aba, syempre naman. Eh di humingi ka ng tawad Humingi ng tawad para sa... sa pag-insulto sa mundo ko. At sa pagsabing mas gusto mo ang totoong mundo kaysa dito. Nakita mo kung gaano kaganda ang kaharian ko? Maganda naman talaga. Hindi ko naman sinabing hindi. Pero may kulang pa rito eh. Ano sa tingin mo? Yung totoong libangan, sayawan, kantahan, alam mo yon? Sige, uutusan ko ang mga glass dancers ko na. Hindi! Hindi sila. Mga totoong tao. Parang tayo. Tara, Pero hindi ako marunong sumayaw. tuturuan kita. At pag hindi mo nagustuhan, hihingi ako ng tawad. Ayos ba? Si Shimmer, na nung una ay nagdadalawang isip, ay nagsayaw na para bang walang nanonood sa kanya. Oh, napakasaya pala nito. Ano, nagustuhan mo ba? Nako, ewan ko.
Teka, ano? Kamahalan! Shimmer, sandali! Nanatili si Ted sa kristal na palasyo ng ilang araw pa. Palaging kasama si Shimmer. Sila ay nagsasayaw o di kaya ay naglalaro o di kaya ay nakahiga lang sa hardin kasama ang isa't isa. May sinulat ako para lang sa'yo. May kakaibang pakiramdam dito sa aking puso. Nagdiriwang ako dahil alam ko ito. Ang mga alon sa kanyang mga mata ay niyayaya akong papalapit. Ako ay nabibighani. Ako ay nahulog na ang loob sa kanya. Hindi ko naiintindihan. Minamahal na kita, Shimmer. Ang mga dumaang araw na kasama kita ay naging, napakasaya. At ngayong kailangan ko nang umalis. Minarapat kong sabihin ang nararamdaman ko. Ngunit nanahimik lang si Shimmer. Kasi siya rin ay nahulog na ang loob sa kanya. Ngunit hindi niya matanggap. Kapag ang puso niya ay pinili ang tao higit sa kanyang hiling, ang mundong kristal ay agad na masisira. Kapag ang puso mo ay pinili ang tao higit sa iyong hiling, ang kristal mong mundo ay agad na masisira. Kasi... Naiintindihan ko. Aalis na ako, Pero, bakit hindi ka manatili? Shimmer, ang pamilya ko, ang kaharian ko. Siguro nag-aalala sila sa paghahanap sa akin. Kailangan kong bumalik sa mundo ko. Bumaba si Prinsipe Ted mula sa bangka at nagsimulang maglakad pabalik sa palasyo. Wag! Tigil! Hinabol siya ni Shimmer at ipinaliwanag sa kanya ang lahat tungkol sa sarili at ang kaharian niyang kristal. Kaya, ang totoo, mahal din kita. Pero, di tayo maaaring magsama. Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang pagmamahal at kabaitan na mayroon ng mundo. Isang aspeto lang ng buhay ang nakita mo. Pwede kitang pagkatiwalaan? Yan ang pinakaunang hakbang para bigyan ulit ng pagkakataon ng mundo. Sige. At biglang, ang kaharian ng kristal ay naging mas maganda pang palasyo. At ang mga kristal na gwardya at tagasilbi ay naging tao lahat. Woohoo! Ikaw ulit! Talagang ipinagmamalaki kita sa nagawa mo. Binigay ko ang hiling mo upang matutunan mong makita uli na may kabaitan pa rin sa mga tao. Oo nga. Tinuro ni Ted ito sa akin. Napakasayang marinig ito mula sa'yo, Shimmer. Kahit na mayroong kasamaan sa mundo, kailangan mong matutunan na magbigay ng kabaitan dito. Tandaan mo yan. Hanggang sa muli! Namuhay si Ted at Shimmer ng masaya sa kanilang bagong palasyo. Sila ay nagpakasal na din at inimbita ang mga magulang nila sa kanilang kasal. Nang makita si Shimmer ng mga magulang niya, napatakbo sila. Shimmer! Bakit ka umalis? Sinabi ni Shimmer ang lahat ng kanyang mga naramdaman at itinago sa kanila. Anak ko. Dapat ay naging mas maingat ako. Ngunit ngayon nakikita ko na kung paano ka inilayo sa akin ng sarili kong ugali. Babaguhin ko na lahat ng yon kaya mapapatawad mo ba ako? Hindi magbabago ang pagmamahal ko, Ama. Masayang naidaos ang kasal at naging masaya ang mga dumalo. Tandaan, kahit na malambot ang iyong puso, huwag mong hayaang patigasin ito ng mga pagsubok sa buhay o hayaan ang sakit na magdala sa iyo ng galit o puot. Ang matamis ay hindi kailangan palitan ng pagiging mapait. Maging panatag ka na kahit ang mundo ay hindi sumasang-ayon sa iyo, ikaw ay isang malakas na tao na naniniwalang isa pa rin itong napakagandang mundo. At ang buhay ay hindi kailangang maging mahaba. Ito ay dapat na maging maganda.